Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Aryo. Taong 1972. Davao de Oro. Ang ama ni Aryo ay kilalang kargador sa lugar. Subalit noong inatake ito sa puso at namatay, siya na ang humalili. Ngunit ang masaklap, malabo ang mga mata ng binata at kaunti lamang ang naaaninag. 17 taon pa lamang siya ng mga sandaling yun. Nasira ang paningin ni Aryo ng nadisgrasya at nadulas habang binabaybay ang daan papunta sa lungsod. Nalaglag ito sa talon ng Bilawa. Sobrang init ng tubig dahil galing yun sa bulkan na malapit sa lugar. Mabuti na lamang ay naligtas pa ang binata. Ngunit nalapnos ang katawan at naluto ang mga mata. Masakit man isipin pero kailangan ni Aryo na kumayod sa kabila ng kapansanan para kahit papano mapag-aral niya ang mga kapatid na sina Inso at Belen. Mas lalong nagpahirap kay Aryo noong pumanaw din ang inakasunod ng ama dahil sa depresyon. Ngunit gawa sa sipag ng binata, nakilala siya ng mga tao sa lugar. Palaging naaasahan sa pagbaba ng mga gulay at iba pa sa bayan. Bihira lamang noon ang mga sasakyan at kung meron man ay napakamahal ng singil. Mabigat man o magaan, ni minsan hindi nagreklamo si Aryo at pinanghinaan ng loob. Kahit sobrang hirap ng daan, dagdag pa ang malabong paningin. Kinakaya ng binata ang gawain mahihatid lamang ang mga karga. Ang mga binabayad sa kanya, ipinambibili ng makakain at ilang murang kagamitan para sa magkakapatid. Maraming naaawa sa kanya noon. Sinasabi pa ng ilan na wag na lamang maghatid at sa halip doon na lamang sa uma magtrabaho. Ngunit nakasanayan na ni Aryo ang ginagawa. Hindi din niya maiiwan ang trabahong kargador. Lalo na't sentimental ito sa kanya. Ang pagkadisgrasya ng binata ay araw na namatay ang ama. Binubuhat siya nito pababa ng bayan upang ipagamot at inatake. Kaya ganun na lamang kaimportante sa kanya ang trabaho. Subalit maraming nagtataka sa kanya dahil hindi man lamang siya nakakaramdam ng pagod. May kukumpara nila si Aryo sa ilan pang kargador. Madali silang mapagod lalo na kapag may araw at mainit ang panahon. Pahinto-hinto at matagal makarating ang karga. Ngunit si Aryo, dire-diretso at hindi man lamang tumitigil kahit minsan. Mabilis ding nakakabalik kaya gustong-gusto nila ang binata. Mas mabilis ang transaksyon at tapat na tao si Aryo. Ni minsan ay hindi sila kinupitan ng bayad mula sa pag-aangkat doon sa bayan. Dahil dito, mas maraming kargador ang nagkaroon ng lihim na inggit sa binata. Minsan, kinukutya pa nila si Aryo at binabatok-batukan. Pero hindi na ito pinapansin pa ng binata. Tahimik lamang siya at hindi nagiging agresibo. O Aryo, bukas pakipuntahan mo ang sakahan namin. May mga kopra at kailangang maibabayon bukas na bukas din. Tama lang na hindi mo pinapatulan yung ibang kargador. Galit siguro. Ikaw madalas sa kinokontrata ng mga magsasaka dito. Gustong gusto ka namin. Kasi hindi ka madugas at sobrang bait pa. Maliban pa dyan, mabilis din ang paghatid kahit may diferensya ang paningin mo. Wika ng isang magsasaka na si Aling Tisay. Sige po. Talaga namang ganun naman sila Berto dati pa.
Gusto nga nilang pagpahingayin ako habang naghahatid eh. Nakasabayan ko na yung pababa ng bayan. Tugon ni Aryo. Oo, gusto nilang magpahinga ka para hindi maging mabilis ang paghatid mo. Pinapatay nila ang oras para bukas may maihatid na naman. Pero dahil mabilis kang nakakabalik, wala na silang naaabutan pa bukas. Kumain ka na ba? Tanong ni Aling Tisay. Tapos na po, tiya. Sige po babalik na lang po ako bukas. Maraming salamat po. Tugon ni Aryo sa kinikilalang tiyahin. Kahit hindi naman niya kamag-anak, ito ang madalas maraming pinapahatid sa bayan. Yung pagkamuhi ng mga kakilalang kargador. Akala noon ni Aryo ay hanggang kutya lamang at simpleng pananakit. Ngunit hindi nagtagal. Dumating ang panahon na wala nang ibang inuutusan maliban na lamang sa kanya. Maraming nakalinyang kontrata at kahit matagalan, hindi na bale basta si Aryo ang magdadala sa bayan. Inabangan ng mga ito si Aryo sa daan. Dalawa sa mga kilala niyang kargador na si Bano at Edu. Nakapamewang pa sa gitna ng daan at halatang galit. Ibaba mo muna yan, Aryo. Gusto lang naming kausapin ka. Wika ni Bano. Pagbalik ko na lang ba O hindi kaya pagkatapos na lang ng trabaho ko? Tugon ni Aryo. Ibaba mo sabi Muling wika ni Bano sabay suntok sa sikmura ng binata. Ano bang ginagawa mo, Bano? Daing ni Aryo. Nabitawan pa nito ang buhat na kobra. Hinablot ni Bano ang buhok ng binata at kinaladkad patabi ng daan. Sumusobra ka na Hindi mo ba alam na apektado ang pamumuhay namin sa ginagawa mo? Sobrang sipsip mo. Pakitang tao na akala mo sobrang bait. Para saan? Para makuha ang atensyon nila at masolo mo ang pag-arga? Ha? Wika ni Bano sabay sampal sa mukha ni Aryo. Sa sobrang lakas, sumubsob pa sa lupa ang mukha ng binata. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Hindi niyo ba nakikita? Bulag ang mga mata ko. Pakiusap naman. Huwag niyo na akong saktan at kainggitan. Nagtatrabaho lang ako at kahit kailan, hindi ako nagpapakitang tao lang. Hindi ko kasalanan kung bakit ako ang pinipili nila. Hindi ko rin naman hiniling yun. Pakiusap, Bano. Maawa ka sa akin. Tugon ni Aryo. Marami ka pang sinasabi. Ha? Muling wika ni Bano at sinipa si Aryo. Nalukot ang katawan ng binata sa sakit. Dinuraan pa ni Bano sa mukha at bago nilubayan ng dalawang lalaki. Sinabi na ng mga ito na kapag nakita nila si Aryong nagkakarga muli, hindi lamang yon ang sasapiti ng binata. Nang marinig ito ni Aryo, hindi naman siya sumagot pa at sa isipan. Kapag ginawa niya yon ay siguradong sasaktan muli siya ng mga ito. Marahan niyang inangat ang katawan na. Sobrang sakit ng kasukasuhan ng binata. Pero hindi yun naging dahilan upang hindi ihatid ni Aryo ang dalang sako ng kobra. Pasuray-suray ang binata sa daan. Nadadapat tatayo na tila lasing. Hanggang sa nakarating siya sa bayan. Dahil sa marami pa ang kailangang ihatid ay hindi na inisip ni Aryo ang kalagayan. Bumalik din siya kaagad. Napuna pa ni Tia Tisay ang mga pasa niya sa mukha. Teka sandali, Aryo. Ibaba mo muna yan, iho. Ano bang nangyari sa mukha mo? Tsaka bakit may mga galos ka sa tuhod? Tanong ni Tia Tisay.
Wala po. Nadulas lang sa daan. Basa po doon sa damo sa babahaan eh. Ayos lang po ako. Tugon ni Aryo. Sigurado ka ba? Nadulas lang yan. Bukas mo na lang ipagpatuloy ang paghahatid. Nakikita ko sa itsura mo na nahihirapan ka. Minsan kasi, kumibo at magreklamo ka naman. Sige na, bukas na yan. Muling wika ni Tia Tisay. Sige po. Maraming salamat ha. Ito na lang po. Nasimulan ko na eh. Pagbalik ko po, magpapahinga na ako diretso. Nga pala, si Labano na lang po siguro ang kunin niyo tiya para mahihatid ng iba pang kailangan ngayong araw. Tugon ni Aryo. Naku Aryo, kahit unti-untiin mo ang paghatid basta ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Karamihan dito, ikaw din ang gusto. Alam mo na ang kalidad ni Labano. Tsaka bakit parang gusto mo pa silang tulungan? Hindi ka ba galit na inaalipusta ka nila at nilalamangan? Tanong ni Tia Tisay. Ngumiti lamang si Aryo bilang pagtugon. Hindi na kumibo pa at binuhat na lamang ang isa pang sako ng kopra. Naisip noon ni Aryo na kapag pumayag ang matanda, siguro ay titigilan na siya ni Labano. Pero wala itong magagawa dahil siya lamang ang pinagkakatiwalaan ng mga ito. Dapit hapon na ng mga sandaling yun. Iniisip ng binata na kumuha pa ng karga. Ngunit sinunod na lamang niya ang sinabi ni Tia Tisay. Kaya nang makabalik, kagad na siyang umuwi ng tahanan. Naabutan niyang tulog na ang dalawang kapatid. Alam ng binata sa sarili na kumain na ang mga ito dahil nakita niyang may hugasin sa banggera. Gabi na ng mga sandaling makauwi si Aryo. Medyo nagtataka lang ang binata sapagkat tila may kakaiba sa paningin. Dapat malabo ito ngunit naging malinaw. Nakikita niya ng klaro ang mga kagamitan sa bahay. Sinubukan niyang manalamin sa tubig sa banga. Dito mas nagulat ang binata sapagkat nakita niyang malinaw ang itsura. Nanlumo ang binata dahil sa pangit at kulubot ang kaliwang bahagi ng pisngi. Dulot ng pagkalapnos sa init ng tubig. Ngunit nakakapagtakang puti pa rin ang mga mata ni Aryo. Pero nakakakita na siya ng malinaw. Teka, ano bang nangyayari? Baka nagugutom lang ako. Wika ni Aryo sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari sapagkat napaka-imposible. Pagkatapos makakain, binasa pa niya ng tubig ang mga mata at kinurap-kurap. Pero talagang malinaw. Diyos ko, kung totoo man po ang nangyayari sa akin, maraming salamat po. Pero bakit? Paano po ako muling nakakita? Hindi ko talaga maintindihan. Wika ni Aryo sa sarili. Sobrang saya ng binata at gumala pa ito sa paligid. Sinasamantala ang sandali na makita ang kabuuan ng lugar kahit gabi. Naiyak si Aryo dahil malaki na pala ang pinagbago. Hanggang sa nairita si Aryo. Malamig ang simoy ng hangin subalit napakainit ng nararamdaman. Tila kinukumbulsyon pero hindi naman mabigat ang kalamnan. Nawala din ang pananakit ng katawan dulot ng paggagulpi ni Bano. Litong-lito na si Aryo ng mga sandaling yun. Hindi niya mahanapan ng kasagutan ang mga nagaganap. Maliban sa paglinaw at init ng katawan, naririnig niya ang mga boses ng taong nag-uusap kahit malayo. Sumasabay ito sa hampas ng hangin. Umuwi si Aryo at imbis na usisain ang sitwasyon, mas pinili na lamang na matulog. Hanggang sa pagkagising niya kinaumagahan,
Nawala na ang init na nararamdaman niya. Wala na rin ang mga naririnig ngunit ganon at malinaw pa rin ang paningin. Medyo kakaiba ang kilos niya ng mga sandaling yon. Magkahalong saya, ngunit balisa ang muka. Napansin naman ito ng kapatid na si Belen at lumapit sa kanya. Kuya, bakit? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi nga pala ako pumasok, kuya. Si Inso po kasi sumama yung pakiramdam eh. Ayaw naman kitang gisingin kasi alam kong pagod ka sa trabaho. Wika ni Belen. Ano? Masama yung pakiramdam niya? Teka Belen ha. Huwag mo nang pansinin yung kinikilos ko. Kamusta si Inso? Tugon ni Aryo. Naroon sa kusina, kuya. Kumakain pero may lagnat pa din eh. Muling wika ng kapatid. Pinuntahan ni Aryo si Inso sa kusina. Alam naman ng binata na sakitin ang bunso. Kinapa ni Aryo ang bata. At nang malamang mataas pa rin ang lagnat, pinainom niya kaagad ng nilagang oregano at tawa-tawa. Ilang sandali lang, biglang nagsalita si Inso. Kuya, nakakakita ka na ng maayos? Diba, nag-uutos ka lang po kapag may pinapakuha ka? Tsaka napakabilis mong kumuha ng tawa-tawa eh. Mahirap kilatisin yun lalo na kapag nakahalo sa ibang damo. Wika ni Inso. Nang marinig yun ni Aryo, napangiti na lang ang binata at sinabing kabisado niya naman kahit malabo ang paningin. Tsaka, ba't naman kita uutusan eh? May sakit ka nga, di ba? Dagdag ni Aryo. Sinabi ng binata sa mga kapatid na aalis na siya upang tapusin ang paghahakot niya doon sa mga kopra. Naiisip niya noon ang banta ni Labano, pero ng mga sandaling yun, tila wala na lamang yung kay Aryo, lalo na't malinaw na ang paningin. At kung sakaling kumprontahin siya ni Bano ay susubukan niyang pumalag. Yun na nga ang nangyari. Nakaabang muli sina Bano at Edu. May kasama pa na isa pang tambay sa lugar. Sumimple pa ng lakad si Aryo para hindi mahalatang nakikita niya ng malinaw ang tatlo. Hanggang sa humarang na si Bano sa daan. At saan ka pupunta? Babalik ka sa pagbubuhat ano? Tanong ni Bano. Oo eh. Tatapusin ko lang yung trabaho ko. Tugon ni Aryo. Aba, nakalimutan mo na yata mga sinabi ko ah. Ano nga uli yun? Kapag nakita pa kitang nagkakarga, hindi lang gulpe ang aabutin mo, tama? Ang tigas talaga ng ulo mong bulag eh. Wika ni Bano. Sabay dakma sa batok ni Aryo. Hindi naman nagsalita ang binata at pinakiramdaman ang gagawin sa kanya ng tatlo. Hanggang sa lumapit sa kanya si Edu at nang sisipain na siya sa tagiliran. Mabilis niya itong tinapik. Nagtataka si Edu at napaatras. Teka, paano mo natapik ang pagsipa ko? Napansin niyo ba yung Bano? Wika ni Edu. Nako, tsamba lang yan. Dalhin natin siya doon sa ilog. Tignan natin ang kunat ng balat nito kung hindi ba lalambot sa init ng talon. Dagdag ni Bano. Nanlaki ang mga mata ni Aryo nang marinig ang sinabi nito. Dadalhin siya sa sobrang init na ilog kung saan siya nadisgrasya. Habang pinagtutulungan, sapilitan namang nadala ang binata sa lugar. Ilang hakbang na lamang mula sa talon. Pumalag na si Aryo. Nagpumiglas ang binata hanggang sa makawala at dito nabigla si Bano.
Napakalakas ni Aryo kahit pinagtutulungan nila. Kaya dito na nagkaroon ng pagbubuno. Hindi alam ng tatlo na nakakakita na si Aryo sa likod ng puting mga mata. Nakipagpalitan si Aryo ng pag-atake at bawat kilos. Ito naman ang kinagulat ni Labano. Naiilaga ni Aryo ang lahat ng pagsugod ng higit pa sa normal na tao. Kahit si Aryo man, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari ng mga sandaling yun. Sa kabila ng nalalaman at nakikita sa sarili, hindi talaga normal ang kinikilos niya kumpara sa karaniwang tao. Tatlo ang kalaban, ngunit ni isa ay walang tumatama sa kanya. Hanggang sa kumuha ng pamalo si Bano at hinampas ito kay Aryo. Nakailag naman ang binata ngunit sa hindi malamang dahilan. Nawala ng balanse si Aryo at nalaglag ito pababa sa mainit na ilog. Nagtawanan pa si Bano at sinabing hangal si Aryo. Pagkakamala na lang yan nalunod. Tara na, umuwi na tayo. At baka may makakita pa sa atin. Pambihira, bulag ba talaga yon? Wika ni Bano sa mga kasamahan. Umalis ang mga ito sa lugar at iniwan si Aryo. Ngunit hindi nila alam na buhay pa ang binata. Umahon siya sa tubig na ubod ng init na tila wala lang. Gulong-gulo ang isipan noon ni Aryo. Hindi niya nararamdaman ang init ng tubig at sa halip. Para lamang itong normal na malamig at magandang paliguan. Ilang sandali pa. Pagkagilid niya doon sa mga batong nabalot ng sulfura, bigla siyang nakarinig ng boses. Napapitlag pa noon si Aryo dahil sa nakakakilabot na tinig. Tunog agos ng tubig, pero malinaw ang mga katagang binibitawan. Tao, bakit? Bakit tila gulat na gulat ka? Hindi mo ba napapansin ang pagbabago sa iyong sarili? Wika ng hindi matukoy na nilalang. Teka, sino ka? Magpakita ka sa akin. Tugon ng binata. Maniwala man kayo sa hindi. Isa sa mga batong nakaumbok at kulay dilaw na bato ang biglang humulmang tao. Ngunit kulukulubot ang balat. Walang buhok at yung mga mata ay purong puti lang. Dahil sa sobrang gulat, akmang tatakbo na sana si Aryo. Huwag kang matakot. Hindi ako nananakit sa napakabuting katulad mo. Bantay ako ng lugar na ito at nakita ko ang pangyayari ng minsang nalaglag ka at napaso. Nabulag ka at nagkaroon ng matinding pagsubok sa buhay. Ayaw kong makialam dahil may pagitan ang mundo nyo at mundo namin. Pero ang makita kang inaabuso sa likod ng sinapit mo, hindi ko yon maaatim. Ang mga mata mo ay mata ko. At lahat ng lakas at bilis mo ay galing sa akin. Iisa na lamang ang katawan natin dahil napili kong gabayan ka. Umahon ka, Aryo. Umahon ka at huwag kang susuko. Huwag ka rin magpapaapi. Pero panatilihin mo ang pagiging mabuti. Dahil ito ang dahilan kung bakit kita ginagabayan. Muling wika ng nilalang. Hanggang sa unti-unti itong nagbalik sa anyong bato. Hindi maintindihan ni Aryo ang lahat kung totoo ba ang nakita o likha lamang ng kaisipan. Pagkaalis niya sa lugar, nakita muli siya ni Labano. Tila gulat na gulat ang mga ito at galit ang itsura. Nakita ni Aryo ang pagkalabita ni Labano at halatang may binabalak sa kanya. Lalo na nang mapansin ni Aryo na naglalakad si Bano palapit sa kanya. Ngunit hindi na nagpatinag si Aryo.
Ng mga sandaling yun ay kailangan na niyang iligtas ang sarili at hindi na magpape. Tumakbo si Bano palapit kay Aryo na may dalang pamalo. Ngunit nang ihataw niya ito sa katawan ng binata, gulat na gulat si Bano dahil tumalbog lamang ang pamalo at hindi man lang nayanig si Aryo. Mabilis na hinablot ng binata ang kamay ni Bano at nagpupumiglas ito. Aray, napapaso ako. Bitawan mo ko, Aryo. Demonyo ka! Bitawan mo ko! Wika ni Bano. Nang marinig ni Aryo ang sinasabi nito, hindi pa rin niya binitawan. Napangiti si Aryo at mabilis na napagtanto na totoo ang sinasabi ng bantay sa talon. Bumakas ang lapnos na kamay ni Bano at ilang sandali pa, binitawan na ito ni Aryo. Tumulong pa ang dalawang kasama ngunit ganon din ang sinapit. Napaso lamang ang mga ito ng pagtulungang hawakan si Aryo. Kaya mabilis silang nagsitakbuhan at alam ni Aryo na maaaring ipagkalat ng mga ito ang nangyari. Yun na nga ang naganap. Pagkarating sa sakahan ni Tia Tisay, sinulubong kagad siya ng asawa nitong nagkukopra na si Tio Delpin. Aryo, mabuti naman at nakarating ka. Akala ko tanghali ang punta mo eh. Teka, ano ba tong balita ko na may kakaiba daw sa'yo? Pinagkakalat na napaso siya ng hawakan mo. Totoo ba yon? Eh normal naman ang katawan mo. Pinaglololo ko na naman ata nila ang mga tao ah. Nakakapaso daw eh. Wika ni Tio Delpin habang hawak ang kamay ng binata. Ewan ko po kay Labano. Hindi ko nga po alam kung anong nangyari sa kanila eh. Pati ako dinadamay pa nila. Tugon ni Aryo. Ay, sa totoo nga, kahit ako hindi ako naniniwala eh. Mga loko-loko naman yung mga yon. Bisyo dito, bisyo doon. Eh siguro tinopak. Kaya kung ano-ano na lang yung pinagsasasabi. Halika, hindi ka na mahihirapan ngayon. Eh tutulungan kita sa paghatid. Nang sa ganun eh mas maging mabilis. Ito kasing asawa ko naaawa na daw sa'yo. Ayaw ko namang ipagkatiwala ang pagkakarga maliban sa'yo. Kaya ito, tutulong na lang ako ha. Muling wika ni Tio Delpin. Hindi na nagsalita pa si Aryo. Ngumiti na lamang at bumalik na sa trabaho. Sa pagpapatuloy ng mga araw ay patuloy din ang pagbabago sa buhay ni Aryo. Naging lapitin siya ng mga pagsubok. Nakikita na niya ang mga nilalang na hindi kaaya-aya ang itsura. May mga ilan ding mga albularyong pumupunta sa tahanan ni Aryo at may mga tinatanong. Kesyo tila may kakaiba sa kinikilos ni Aryo. Maliban pa dyan, sobrang lakas ng presensya ng binata. Mainit pa sa nagtataglay ng malakas na tangan. Dagdag pa ng mga ito. Ano bang merong kay Aryo? Ngunit wala namang tugon ng binata. Pinanatiling lihim sa sarili ang mga nakikita. Tila bulag lang kung kumilos at hindi nagpapahalata. Lahat ng ito ay dahil lamang sa bantay sa mainit na talon. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Marlo. Taong 1996. Lugar ng Marinduque. Ang buhay ng tao ay maikli lamang. Kaya dapat lang nagamitin natin ito sa tama at kabutihan. Ang kwentong ating tampok sa araw na ito tungkol sa magkasintahan at lolo. Lolo, bakit po mas pinipili mong tumulong sa kapwa ng walang bayad? Samantalang napapagaling mo naman sila. Tanong ng batang si Marlo. Napangiti ang matanda sa tanong ng apo.
Hindi sila gagaling kapag nagpabayad ako. Mawawalan ng bisa ang panggagamot ko. Ang pagtulong sa kapwa apo, kailangan ba ng bayad? Tugon ni Lolo Doming. Mariing umiling ang bata sa sagot ng lolo. Sabagay po, totoo naman ang sinasabi mo lolo eh. Ang pagtulong sa kapwa, dapat walang hinihintay na kapalit. Kusa mo dapat yung ginagawa. Tumpak apo. Kaya ikaw ha, paglaki mo lahat ng itinuro ko sa'yo, wag na wag mong kakalimutan. Wika ni Lolo Doming. Tumango naman si Marlo sa sinabi ng lolo. Matapos ang araw na yon, palagi nang sumasama ang bata sa lolo. Hanggang sa isang araw, kinailangan na dalhin ito sa Maynila upang doon na mag-aral. Lolo, pwede po bang sumama ka na lang sa amin sa Maynila? Wika ni Marlo. Hindi pwede apo. Maraming tao ang umaasa sa akin dito sa baryo natin. Kung iiwan ko sila, paano naman ang ating mga kabaryo? Sino ang tutulong sa kanila sa oras ng kagipitan? Alam mo naman, halos lahat ng ating mga kabaryo sa akin umaasa kapag may sakit sila. Tatagan mo lamang ang kalooban mo apo. Alam ko malalampasan mo rin ang lahat ng ito. Sumama ka na sa mga magulang mo. Dahil yon ang mas makakabuti. Wika ni Lolo Doming. Natahimik si Marlo sa sinabi ng lolo. Hindi na ito nagpumilit pa at kusang sumama sa mga magulang sa Maynila. Malungkot man na mahiwalay sa lolo, ipinangako ng bata sa kanyang sarili, pagbubutihin ang pag-aaral at babalikan ito. Noong una hindi masyadong nakikihalubilo si Marlo sa mga tao. Tahimik lamang ito sa eskwelahan at walang kaibigan. Hanggang sa nakilala niya si Sam. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa. At lahat ng karanasan ni Marlo noon sa lolo sa probinsya ibinahagi niya sa kaibigan. At labis itong namangha. Ang astig pala ng lolo mo Marlo eh. Gusto ko siyang makilala. Kasi base sa mga kwento mo, mabait siya eh. Wika ni Sam. Napangiti naman ang bata sa sinabi ng kaibigan at pinagmalaki nito ang lolo. Aba oo naman. Mabait kaya yung lolo ko. Tumutulong siya sa mga kabaryo namin na pagalingin yung sakit nila. Hindi nga siya humihingi ng anumang kapalit eh. Ang palagi niyang sinasabi sa akin, ang pagtulong sa kapwa hindi dapat naghihintay ng anumang pabuya. Dahil kusa mo yung ginagawa at walang pumipilit sa'yo. Tugon ni Marlo. Kaya pala napakabait mo eh. Kahit na nanghihingi sa'yong mga kaklase natin, binibigyan mo sila. Hindi ka nga naghihintay na bigyan ka din nila eh. Yun pala yung turo sa'yo ng lolo mo. Pero ang pagiging mabait minsan, inaabuso ng ibang tao ha. Kaya dapat mag-iingat ka. Hindi dapat sa lahat ng oras mapagbigay ka. Isipin mo rin ang sarili mo. Muling wika ni Sam. Maraming salamat sa paalala Sam ha. Huwag kang mag-alala. Pipili lang ako ng tinutulungan at binibigyan. Tsaka hindi naman sa lahat ng oras meron ako. Tugon ni Marlo. Matapos ang pag-uusap na yon ng magkaibigan, pumasok na sila sa silid. Sa paglipas ng panahon lalong tumibay ang pagkakaibigan ng dalawa. Mas lalo nilang nakilala ang isa't isa at walang nililihim hanggang sa nagbinata ang mga ito. Alam mo pare, may nakita akong magandang babae sa kabilang section. Palagi kong nakikitang sumisilip yun dito eh. Tapos, mukhang ikaw yung kursunada. Bakit hindi mo kaya ligawan? Wika ni Sam. Naku pare, sa ngayon, ayoko pang pumasok sa mga ganyan eh. Gusto kong magtapos ng pag-aaral kagaya ng pangako ko noon kay lolo.
At saka, ayoko rin naman na magkaroon ng distraksyon sa pag-aarap ko. Kaya hindi na muna ako papasok sa relasyon pare. Mahirap na at baka hindi ko kayanin kapag nasaktan ako. Tugon ni Marlo. Ikaw ang bahala pare. Pero kapag may nagustuhan kang babae, huwag mo itatago sa akin ha. Dapat makilala ko muna. Ano bang malay natin baka mamaya yung nagugustuhan mo manluloko pala. Dagdag ni Sam. Natawa naman si Marlo sa sinabi ng kaibigan. Aba, daig mo pa ang tatay ko kung makabakod ah. Pero pare, maiba ko. Ikaw ba? Wala ka bang natitipuhan dito sa eskwelahan nating babae? Tanong ni Marlo. Meron nga pare. Kaso nung nagpaalam ako naliligawan ko, abay humindi agad. Tugon ni Sam. Natawa naman ng bahagya si Marlo sa sagot ng kaibigan. Napailing na lamang. Baka naman kasi natakot sa'yo. O kaya naman masyado kang makulit kaya tumanggi ka agad. Napanguso na lamang ang binata sa sinabi ng kaibigan. Kaso, makulit talaga ako kapag may gusto ko sa babae. Dapat pa hindi ganun? Aba malamang. Natural may ilang sa'yo ang kahit na sino kung kukulitin mo sila. Tapos hindi naman kayo malapit sa isa't isa. Dapat ang gawin mo, kuhain mo muna yung loob. Ipakita mong mabuti ang hangarin mo. Tapos kapag napalapit na sa'yo, saka ka umakyat ng ligaw. Hindi dapat minamadali dahil mas lalong mahihirapan ka pag ganun. Pagpapaliwanag ni Marlo. Natahimik si Sam at napatango na lamang sa sinabi nito. Ngayon alam ko na kung ano ang gagawin. Salamat pare sa payo ha. Kahit wala ka pang nililigawan mukhang handang-handa ka na. Wika ni Sam. Loko, nabasa ko lang yun sa isang libro na nakuha ko sa silid-aklatan. Tugon ni Marlo. Matapos ang pag-uusap na yun ng magkaibigan, binago ni Sam ang paraan ng panliligaw sa babae. Samantalang si Marlo naman, itinoon lamang ang atensyon sa pag-aaral hanggang sa tuluyang nakapagtapos. Nang pumasok sa trabaho ang magkaibigan, dito na nakilala ni Marlo si Mariel, isang dalagang ubod ng sungit. Ano ba naman yan? Nag-aral pa talaga kayo? Bakit parang wala kayong alam? Wika ni Mariel. Pare, konti na lang papatulang ko na yan, kahit babae pa siya. Wika ni Sam. Kagad namang sinenyasan ni Marlo ang kaibigan na itikom ang bibig. Kaya naman natahimik ang binata at umalis na lamang. Sa susunod, ayusin niyo ang trabaho niyo kung ayaw niyo na pagsasalitaan. Wika ni Mariel. Sana naman Miss Mariel, ayusin mo yung pananalita mo. Tao rin kami at nasasaktan no? Nag-aral kami at nagpakahirap. Marating lamang ang posisyong to no? Tugon ni Marlo. Natahimik naman ang dalaga at hindi na nakipagtalo pa sa binata. Sa pagdaan ng mga araw, nakita ng magkaibigan na mabait naman si Mariel hanggang sa naging kaibigan na rin nila ito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nahulog ang loob ni Marlo sa dalaga at ganun din si Mariel. Hindi na nilahad pa ni Marlo kung paano sila naging magkasintahan. Sa pagpapatuloy ng kwento, naging masaya ang dalawa sa kanilang relasyon. Maging si Sam ay natutuwa para sa kaibigan dahil alam niya kung gaano kapihikan sa babae si Marlo. Alam mo Mariel, ikaw ang kauna-unahang nobya ng kaibigan ko. Aba nung nag-aaral pa lang kami, ni hindi man lang yan tumingin sa mga babae. Nakatuon lang palagi ang atensyon sa pag-aaral. Wika ni Sam. Kaya pala,
Ganun na lang yung sinabi niya sa akin noong unang araw na nagkausap kami. Tugon ni Mariel. Oo nga eh. Napakasungit mo, Mariel. Akala mo perpekto ka at hindi ka nagkakamali. Wika ni Sam. Aba malamang lang no. Ganun naman talaga dapat kapag nasa ganitong posisyon ka. Meron kasi noon na baguhan lang tapos napakayabang. Inaangasan kami mga mas matataas sa kanya. Kaya ayun, kinailangan namin na maging masungit. Dahil kapag nasobrahan sa kabaitan, inaabuso. Yang nobyo mo ang pagsabihan mo ng ganyan. Sobrang bait kaya niyan. Oh, ba't napunta na naman sa akin ang usapan? Nananahimik ako dito ah. Totoo naman ah. Sobrang bait mo kaya. Yung baguan sinisigawan ka. Tapos kung hindi pa ako dumating edi, baka nasampal ka na doon. Babae kasi, kaya hindi ko na pinatulan. Alam mo namang mataas ang respeto ko sa mga babae. Dahil yun yung turo sa akin ng lolo ko. Maiba ko. Kailan ba namin makikilala ang lolo mo? Base sa mga kwento mo, napakabait niya. Kapag hindi na tayo masyadong abala, ipapakilala muna kita kila mama at papa para naman hindi nila sabihin na mas nauna mo pang nakilala si lolo kaysa sa kanila. Uy, sama ako dyan ha. Gusto ko ring makilala ng personal yung lolo mo eh. Ang astig kaya niya base sa mga sinasabi mo noon sa akin. Huwag kang mag-alala pare. Isasama ko kayo pareho. Gusto kong makilala niyo si lolo baka mamaya sabihin niyo gawa-gawa ko lang yung mga kinakwento ko sa inyo eh. Tungkol sa kanya. Lalo na sa'yo Sam. Simula nung paslit pa lang tayo eh. Naikukwento ko na sa'yo si lolo. Ilang taon na rin ang lumipas hindi ko pa siya ulit nakikita eh. Siguro, miss na miss yun na yung isa't isa ng lolo mo no? Mukha kasing malapit kayo sa isa't isa. Mabuti ka pa. Naabutan ang lolo mo. Ako kasi, nasa tiyan pa lang ako ng nanay ko. Pumanaw na ang lolo at lola ko. Pag-uusap ng tatlo. Natahimik si Marlo sa sinabi ng nobya. Sa totoo lamang, wala nang balita ang binata tungkol sa lolo. Huling nalaman niya tungkol dito ay noong nag-aaral pa lamang siya. Sa totoo lang, ayaw nga nila mamang umuwi ako sa Marinduque at makipagkita kay lolo. Biglang wika ni Marlo. Nagtaka naman ang dalawa sa sinabi nito. Bakit naman? Magkaaway ba sila ng lolo mo? O kaya naman may hindi pagkakaunawaan? Tanong ni Sam. Natatakot sila mama na maging kagaya ako ni lolo eh, na isang albularyo. Hindi nila gustong matutunan ko ang mga aral na meron si lolo. Kaya naman medyo napalayo ako sa lolo ko. Tugon ni Marlo. Bakit naman sila mangangamba? Nasa iyo naman ang pagpapasya. Ang tanong, gusto mo ba maging albularyo? Tanong ni Mariel. Hindi na nakasagot pa si Marlo dahil natapos na ang oras ng pagpapahinga. Balik trabaho na naman ang mga ito. Oh, kita-kita na lang tayo mamaya. Mamaya na lang natin ituloy yung kwentuhan. Wika ni Sam. Dama ng dalawa ang bigat ng lungkot na nararamdaman ng kanilang kaibigan. Gayunpaman, hindi pinahalata ni Marlo ang tunay na saloobin. Sa totoo lamang, nag-aalinlangan na rin ang binata sa nais sa buhay. Pagod na ito sa buhay niya sa Maynila. Para bang nais na lamang talikuran ang lahat ng meron siya. Ngunit naisip ni Marlo na sayang naman ang mga pinaghirapan. Nalilito na ito sa dapat niyang gawin sa buhay. Ngunit iniisip pa rin ng binata ang mararamdaman ng mga magulang. Kaya naman hindi niya magawang iwanan ang lahat na meron siya lalo na si Mariel. Matapos ang trabaho,
Nagsabi ang binata na masama ang pakiramdam. Kaya naman nauna na itong umuwi at pinahatid na lamang ang nobya sa kaibigan. Habang nasa daan sila sama, napag-usapan ng dalawa si Marlo. Sa tingin mo may problema kaya si Marlo? Ang tahimik niya kasi buhat nung napag-usapan natin ng lolo niya eh. Tanong ni Mariel. Oo, sa tingin ko, alam mo naman kung gaano kahalaga sa kanya yung lolo niya eh. Kaso nga lang, mukhang nilalayo siya ng mga magulang niya. Tugon ni Sam. Mas mabuti siguro kung siya na mismo ang magpasya para sa sarili niya. Nasa tamang edad na si Marlo. Wala nang magagawa ang mga magulang niya kung ano man ang piliin niyang landas. Hindi rin natin masabi. Malaki ang respeto ni Marlo sa mga magulang niya. Pero kagaya nga ng sinabi mo, siya pa rin na magpapasya sa huli. Alam mo, minsan iniisip ko bakit kailangan nating sumunod sa mga magulang. Gayong hindi naman nating gusto ang nais nila. Nakapagtataka no? Pero ginagawa pa rin natin. Doko, sige na. Sumakay ka na nga at baka mapagalitan pa ako ni Marlo kapag ginabi ka sa pag-uwi. Ingat ka. Salamat Sam. Kausapin mo si Marlo. Ganon din ang gagawin ko, baka kailangan niya na mapaglalabasan ng sama ng loob. Pag-uusap ng dalawa. Tumango naman si Sam at nang makitang nakalis na ang sinasakyan ni Mariel, umuwi na rin ang binata. Kinabukasan, hindi pumasok si Marlo kaya naman nag-alala ang dalawa at kagad pinuntahan ng binata. Oh, dapat nagsabi kayong dadalaw dito sa bahay. Baka mahawa kayo ng trangkaso eh. Wika ni Marlo. Loko ka pala eh. Kagabi pa kita tinetext sa tinatawagan. Hindi ka man lang sumasagot. Tapos hindi ka pa pumasok. Malamang, mag-aalala talaga ako sa'yo. Tugon ni Mariel. Ano ba yan? Ang lakas ng bunganga mo, Mariel. Ang sakit sa tenga. Pakihinaan kahit konti. Reklamo ni Sam. Nahulog kasi sa sinasakyan ko yung cellphone ko kagabi. Kaya hindi ko na kayo nasabihan. Sensya na. Ay nako, ayun naman pala eh. Alam mo kasi pare ang nobya mo. Kung ano-ano ang iniisip kanina. Kesyo ayaw mo na sa kanya, kesyo wala ka ng oras. Ang drama-drama. Akala mo naman isang linggong walang paramdam. Wala pa namang isang araw. Wika ni Sam. Natawa naman si Marlo sa sinabi ng kaibigan. Grabe naman. Kaya pala napasugod kayo dito. Hindi ko naman gagawin yun, mahal. Kaya huwag ka mag-alala. Nga pala, sa makalawa, uuwi ako sa Marinduque. Dadalaw ko kay Lolo. Baka gusto niyong sumama. Pag-aya ni Marlo. Nagkatinginan ang dalawa at sabay na tumango. Kailan mo ko ipapakilala sa mga magulang mo? Kasi ikaw ang nagsabi, ipapakilala mo muna ako sa kanila bago sa lolo mo. Tanong ni Mariel. Ang epal mo naman, Mariel eh. Hayaan mo na muna yun. Ang mahalaga, magkikita na ulit si Marlo at lolo niya. Wika ni Sam. Binatukan naman ni Mariel ang binata at sinamaan ng tingin. Ikaw ang epal. Ang daldal mo, wala talagang sekreto na hindi mabubunyag sa'yo, no? Wika ni Mariel. Tumigil na nga kayong dalawa. Para kayong aso't pusa eh. Hindi mo makikita sila mama at papa dahil umuwi sila sa Amerika. Hindi ko alam kung kailan sila babalik kaya mukhang si Lolo muna ang makikita mo. Tugon ni Marlo. Basta, ako maghahanda na. Tsaka maganda kaya sa Marinduque. Mamasyal tayo doon ha. Wika ni Sam. Alam mo,
Para kang hindi lalaki, no? Dinaig mo pa ako. Naku, kung hindi ka lang nobya nitong si Marlo, baka nasuntok na kita eh. Dahil sa tabas ng bibig mo. Pare, ano bang nagustuhan mo sa babaeng to? Eh mas lalaki pa kung kumilos kaysa sa'yo eh. Tanong ni Sam. Kamo, mas mukha pa akong lalaki kung kumilos kaysa sa'yo, hindi kay Marlo. Nakakaloka ka. Dagdag ni Mariel. Napailing na lamang si Marlo sa kakulitan ng dalawa. Tila nawala ang sakit ng ulo dahil sa kakatawa. Nga pala, mamimili ako ng pasalubong para kay Lolo. Sabahan niyo ko ah. Wika ni Marlo. Tumango naman ang dalawa at kagad nagpunta sa kusina ng nobyo si Mariel. Nagluto ito ng kanilang makakain. Ginawan si Marlo ng maiinom upang gumaan ang pakiramdam. Nang magawa ang lahat ng kailangan, inihain nito ang mga niluto at sabay-sabay na kumain ang tatlo. Labis naman ang pasasalamat ni Marlo sa dalawa dahil hindi siya pinabayaan. Nang gumaling ang binata, tinulungan ito ng dalawa na mamili ng pasalubong para sa lolo. Nakapaghanda na ang tatlo kaya naman nagpunta na ang mga ito sa bahay ni Lolo Doming. Nang makarating sa lugar, sinalubong ang tatlo ng matanda. Apo ko, mabuti naman at dumalaw ka dito sa akin. Wika ni Lolo Doming. Baka sa mga mata ng matanda ang saya nang makita ang apo. Kaagad namang nagmano ang tatlo at pinakilala ni Marlo ang mga kasama. Lolo, ito po si Mariel, kasintahan ko. At ito naman po si Sam, matalik kong kaibigan. Pagpapakilala ni Marlo. Magandang araw po. Masaya ako na sa wakas nakilala ka na ho namin. Wika ni Mariel. Matamis itong ngumiti sa matanda. Sunod namang bumati si Sam. Natuwa naman si Lolo Doming sa presensya ng tatlo. Aba sakto ang pagdating nyo. Piyesta ngayon dito. Alam mo naman Marlo kapag piyesta dito, madaming magagandang palabas at namimigay sa lahat. Wika ni Lolo Doming. Pumasok na ang tatlo at nagpatuloy sa pag-uusap. Labis ang saya ng mga ito at kagaya ng kwento ni Marlo sa dalawa. Nakita nila kung gaano kabait si Lolo Doming. Nang makapag-ayos ay kagad dumiretso sa piyesta ang tatlo. Hindi ka po ba sasama sa amin, Lolo? Sabay-sabay na ho tayo. Wika ni Marlo. Sa susunod na lamang ako apo ha. May gagawin pa kasi ako at kita na lang tayo sa plaza. Tugon ni Lolo Doming. Tumango naman ang tatlo at kagad nagpunta sa piyesta. Labis na namangha ang dalawa dahil napakaganda ng mga palabas. Ilang sandali ang lumipas. Habang nanonood ang tatlo, biglang lumapit sa kanila ang isang binata. Oy, kayo ba yung mga bisita ni Mang Doming? Ako nga pala si Frances. Anak ako ng kaibigan niya. Ipinapasundo kayo dahil may handaan sa bahay. Naroon na nga rin yung lolo mo eh. Wika ni Francis. Natahimik ang binata at napaisip si Marlo dahil tandang-tanda niya ang sinabi ng lolong magkita sila sa plaza. Di ba? Ang sabi ni Lolo Doming, dito tayo magkikita-kita. Tanong ni Sam. Baka naman nakalimutan niya na. Wala namang masama kung sasama tayo, hindi ba? Kaibigan naman eh. Wika ni Mariel. Tara na nga. Baka hindi na nakapunta dito si Lolo. Marami ng tao eh. Wika ni Marlo. Habang naglalakad, nakipagkwentuhan pa si Francis sa tatlo tungkol sa lugar.
Akala nila Marlo mabait ito. Ngunit nang makarating sa tahanan, laking gulat nila nang tabunan sila ng sako sa ulo. Mga uto-uto, ngayon nahawa ko na kayo. May alas na ako laban sa matandang yon. Makakaganti na rin ako sa pagpatay niya sa asawa at mga kasama ko. Wika ni Duke. Akala ko, mabait ang lolo mo, Marlo. Bakit may pinatay siya? Tanong ni Sam. Mabait ang lolo ko. Pero pagdating sa usaping aswang, wala siyang awa kaya malakas ang kutob ko na mga aswang ang mga ito. Tugon ni Marlo. Tumawa naman ang magama. Aba, may utak ka pala. Ngayon mo lang ginamit. Uto-uto ka. Wika ni Frances. Ang dapat na masayang pagdalaw ay napalitan ng takot. Binihag ng mga aswang ang tatlo at paulit-ulit na sinaktan. Habang si Marlo, hindi tinatabla ng kahit na anong patalim dahil sa suot nitong medalyon. At bakit hindi ka nasusugatan? Paniguradong may tangan ka. Wika ni Duke. Nagtaka naman si Marlo at naalalang suot niya ang medalyon na bigay sa kanya noon ng lolo. Napangisi ang binata. Naisip nito na may laban siya sa mga kalaban. Ngunit iniisip ng binata ang mga kasama lalo pat sugatan na ang mga ito. Samantala sa kabilang banda, hanap ng hanap si Lolo Doming sa kanyang apo. Ngunit hindi niya ito nakita maging ang dalawa. Habang nakatali at nag-iisip, naalala ni Marlo ang bilin sa kanya noon ng lolo. Kaya naman nag-usal ito ng orasyon at nakarating sa matanda ang paghingi ng tulong ng binata. Mga walang puso. Binihag nila ang apo ko para makaganti sa akin. Pues, ibibigay ko ang hinahanap nilang kamatayan. Wika ni Lolo Doming. Kaagad namang nahanap nito ang kuta ng mga kalaban. Nagulat ang dalawang kasama ni Marlo nang makita ang matanda. Paano mo nalaman ang aming kuta? Walang hiya. Natawag siya ng apo niya. Sigaw ni Francis. Nagkagulo ang lahat lalo na magsimula na ang matanda na mag-orasyon. Natanggal naman ni Marlo ang tali sa kamay at mabilis na kinalaga ng dalawa. May mga halamang gamot na dala ko. Ilagay mo yun sa sugat ng mga kasama mo. Lagyan sila ng langis para magkaroon ng uliran. Utos ni Lolo Doming. Sinunod ng binata ang sinabi ng lolo at nang matapos ay tinulungan nito ang matanda. Nalabastangan. Hindi niyo alam teritoryo ko ito. Kaya magagawa ko kayong paslangin dito. Sigaw ni Duke. Yan din ang sinabi mo sa akin noon. Pero hindi mo man lang ako nagawang mapatay. Tugon ni Lolo Doming. Tila nainsulto ang aswang kaya naman mas lalo itong nagalit. Nilabanan ni Lolo Doming ang mga aswang. Nailigtas niya ang apo, maging ang dalawa nitong kasama. Nagawang mapatay ng matanda ang magama. Ngunit habang paalis na sila, bigla na lamang tumayo ang pinuno ng mga aswang. Akmang sasaksakin si Mariel. Pero kaagad humarang ang matanda at napatay ng tuluyan ang aswang. Habang naglalakad ang mga ito, nagulat si Marlo dahil bigla na lamang bumagsak si Sam. May sugat si Sam. Mukhang malalim, kailangan siyang dalhin sa ospital. Wika ni Maria. Natataranta na ito ngunit kalmadong pinulusuhan ni Lolo Doming ang binata. May kung ano itong kinuha at nilagay sa sugat ni Sam. Nakalimutan mo ata iha na may kasama kayong manggagamot.
Tara na. Nang makapagpahinga na kayo at malayo na sa panganib ang kaibigan niyo. Wika ni Lolo Doming. Kagad na kumilos ang mga ito at nang makauwi ay labis ang pasasalamat ng mga ito sa lolo ni Marlo. Matapos ang isang linggo, nagpa siya nang umuwi ang mga ito at sa pagkakataong yun, binasbasa ni Lolo Doming ang magkasintahan. Naging malaking bangungot sa magkakaibigan ang nangyari sa kanila. Ngunit nang dahil doon, mas lalo nilang nakilala si Lolo Doming. Hindi lamang ito mabait, ngunit magaling din ito sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento. Sa kasalukuyang taon, may anak na si Mariel at Marlo. Kasal na rin ang dalawa samantalang si Sam naman. Nanirahan sa Marinduque at naging estudyante ito ni Lolo Doming. At ngayon, siya na ang nagpatuloy sa naumpisahan ng matanda. Hindi man tinahak ni Marlo ang landas na meron ang lolo, hindi niya pa rin malilimutan ang mga tinuro nito sa kanya na mga aral. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.